kinig na salita ng Diyos. Minsan pa, blessed Sunday morning po sa ating lahat at Happy Lord's Day. Po ay masaya na kayo ay kasama sa umaga ito sa ating pong lingguhang pananambahan at kasama kayo na sumasamba, mag-awit, puri sa Diyos na ating pong Panginoon. I hope lahat po tayo ay ready na. Ready na sana ang ating mga puso, na ready na natin ang ating mga spirito sa mga sandaling ito. At I hope ay ready na rin tayo na welcome ang ating Panginoon sa ating pong kalagitnaan. At nawa ay lahat tayo ay masaya. Kumusta po kayo? Maaari ba natin na welcome ang ating Panginoon sa gawain natin sa umagang ito? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Sa taon-taon po na dumarating ang buwan ng October, tuwing sasapit po ang month of October, ang buong Christian Church ay pinagdiriwang po ang Pastor's Appreciation Month. At since wala naman po nag-preach nito sa mga nakaraang mga linggo ng buwan po ng October, wala namang nag-preach nito about sa shepherd o kaya sa pastor, ay kukunin ko na po itong pagkakataon na ito upang mai-preach po sa umagang ito. Marami nagtatanong bakit ba meron pang Pastor's Appreciation Month. Well, I guess ang reason sa likod po ng pag-celebrate ng Pastor's Appreciation Month ay unang-una marahil ay upang i-encourage po ang mga pastor, ang kanilang mga pamilya na nakakaranas ng physical, ng mental, emotional, and even spiritual fatigue. Dahil ang gawain po sa paglilingkod ay all year round, 365 days, 24/7, wala pong day off. Iyan po ay sa aking pananaw, sa aking opinion lamang. Maaari kaya rin sineselebrate ay upang ipakita ng mga kapatiran ng church yung suporta sa kanilang mga pastor who are serving, leading, training, preaching, and leading the flock of the Lord sacrificially. At since hindi pa naman po natatapos ang buwan ng Oktubre, tayo ay nasa huling linggo at huling araw ng October, ay palagay ko naman hindi naman awkward na ako po ay mag-preach sa inyo about po sa topic na ito, about sa pastor or sa shepherd. By the way, gusto ko pong magpasalamat pala sa inyo sa lahat ng mga nagpaabot ng kanila pong pagbati noong mga nakakaraang mga linggo. Salamat po for appreciating mga ginagawa namin para sa church. Thank you po for all your patience, for understanding, for trusting me and my family to serve you, to lead you. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin and for welcoming our family into your family. At nakaka-encourage po at po ay lubos na nagpapasalamat ng aking pamilya. So if you please, I turn your Bibles to the book of John. Tayo po ay magsisimula ng ating pag-aaral. John chapter 10 verses 1 to 17. If you have your Bibles, pwede po kayo makitungo doon. At kung wala naman, at kayo ay maasa lang sa ating pong PowerPoint presentation ay naririto po.
You can read with me dun sa atin pong Holy Scripture. Naririyan po, makikita niyo po sa inyong mga computer screens, whether sa tablet, sa iPad, sa cellphone. So, sabay-sabay po natin basahin ang sinasabi po sa John chapter 10, verses 1 to 17. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and I will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. Purihin po ang pagkakabasa ng banal na kasulatan. Tayo po muna ay manalangin. Our Father in heaven, we thank you and we exalt you in your highest place. Panginoon, aming kahilingan sa inyo, ibukas niyo po ang aming mga puso, ibukas niyo ang aming mga mata, aming mga tenga, Panginoon, sa inyo pong banal na salita. Give your servants the strength. Kailangan po, Panginoon, sa pangangaral na iyong salita. And give your church, Lord, wisdom, strength, and discernment upang patuloy na pakilatis at malaman, Panginoon, ang kamalian sa katotohanan, patuloy na makalakad kami at makasunod sa inyo pong utusan saan. Ito po ang aming kahilingan sa inyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So how do we know if we are following the true shepherd? And how do we know bakit sinabi niya na I am the good shepherd? Kung di po natin nalalaman ang ugat ng kanyang pong declaration o statement, possible na hindi po natin masasagot ng maayos, hindi natin masasagot ng tama, at higit sa lahat, hindi natin mabibigyan ng katarungan o justice ang kanya pong mga sinabi. At maaaring mauwi tayo sa kaligawan o kaya naman ay hindi natin maayos o hindi natin maayos itong mai-interpret o maipapaliwanag. Tandaan po natin mga kapatid, every time na ang Panginoon ay nagtuturo, whether sa kanyang mga disciples or sa mga crowd, whether iyan ay nasa paanan ng bundok o iyan ay nasa habang sila ay naglalakad sa daan o kaya ay sila ay nasa bangka, we have to always remember and we have to always ask, bakit sinabi ng Panginoon
ang bagay na yun. Why did he say that? Kasi po, mga kapatid, hindi po magsasalita o walang anumang salita na lalabas sa banal na bibig ng Panginoon nang wala pong kabuluhan o significance, whether sa kanyang mga disciples na tinuturuan or whether sa pagkakataon o sa circumstances. Kaya kailangan po na malaman muna natin ang context po ng kanya pong statement na sabihin po niya na I am the good shepherd. Isang mabilisan at maiksi lamang pong background para po maiugnay natin ito pong statement na ito sa ating pag-aaral. Bago po yung kanyang statement, prior po dito sa chapter 10, ay mayroon pong tagpo na mainit na sa pagitan ng Panginoon at ng mga Pharisees at ng mga followers ng mga Pharisees. Dahil po lumalakas at lumalaki ang popularity na ng Panginoon, ang mga Pharisees po ay hindi lamang nababahala, kundi nagagalit na sila, naiinis na sila, napupuot na actually itong mga Pharisees na ito sa ating Panginoon dahil naiinggit sila. Yung mga sumusunod sa kanila ay nababawasan na at yung mga sumusunod naman sa Panginoon ay dumarami pa. May isang pangyayari nga po dito na inakusahan nila ang Panginoon at sinabi nila na siya ay sa demonyo. Ang kanyang mga ginagawa ay sa demonyo. At sinagot sila ng Panginoon, sinabi na sila ang tunay na anak ng demonyo. At dahil nga po sa pagkakataon na ito, dahil sa pangyayari na ito, ay naging mainit po ang tagpo at kumuha sila ng mga bato para batuhin ang Panginoon, subalit mabilis na nakaalis sa lugar na iyon ng ating Panginoon Jesus. Pagdating po sa chapter 9, meron pong isang pangyayari dito na kung saan ay gumawa ng isang himala ang Panginoon na kanyang pinagaling ang isang lalaking bulag magmula pa sa kanyang pagkabata. Magmula pa nang siya isilang ay bulag na siya at siya po ay kanyang pinagaling. At dahil po sa pangyayari na ito, ito pong mga Pharisees na ito, itong mga followers ng mga Pharisees na ito, ay hindi lamang sila nagalit, kundi nagkaroon nga po sila ng mga saloobin. At nangyari po diyan ay mayroon pong naging usap-usapan. Nagkaroon ng division pagdating po doon sa mga naruroon, sa mga audience doon na nakakita ng pangyayari. May mga nagsasabi, sinasabi ng mga iba, hindi ito magagawa ng isang tao na mula sa dyablo dahil ito po ay kakaiba. Ito ay himala. At kanilang paniniwala na ang Panginoong Jesus nga ay nagmula sa Panginoon at siya ay pinadala. Siya yung talagang sinasabi na mula sa Panginoon. At ito naman ay kinokontra po ng ibang mga pariseo at ibang mga tao na naroon. Sinasabi nila, imposible yan. Kasi, una, nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat. Kanyang binaviolate, kanyang sinisira o hindi siya sumusunod sa kautusan ni Moses. Kumbaga, tinuturing nila na siya ay isang lawbreaker. At sa pangyayari nga po na yon, pagkatapos nun, ito na, chapter 10 na. At dito nga po, sinabi ng Panginoon na I am the good shepherd. Dito niya inahayag ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol ng Panginoon. Bakit nga ba ito sinabi ng Panginoon? Ano ang kanyang layunin para sabihin niya sa mga naruroon, sa mga nakikinig doon, sa mga tao na naruroon, na I am the good shepherd? Ano yung purpose niya? So, like I said, hindi po magsasalita ang Panginoon nang wala pong kabuluhan, walang significance regarding po sa kanyang pagtuturo. So dito po, sa naobserbahan ko, may tatlong bagay
kung bakit ang Panginoon ay nagsalita o ipinahayag sa kanila that He is the Good Shepherd. So, naririto po yon. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na siya ang Good Shepherd ay una, upang i-refute o pabulaanan ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng kanyang mga kaaway. Especially ito pong mga Pharisees. To refute, yan ang dahilan na una. Pangalawa is to rebuke. Pag sinabi natin to rebuke ay sawayin. Upang sawayin ng Panginoon yung maling mga ibinibintang nila sa Kanya at yung kanilang mga maling ginagawa. At ikatlo, upang i-reveal, to reveal identity sa kanila. To reveal kung ano yung kanyang magiging ministry sa kanila. Sabi niya, I am the good shepherd. Historically and culturally, sa Israel po, may dalawang klase po ng shepherd. May isang self-employed at mayroong isang upahan o yung hired shepherd. Yung self-employed po, siya po ay may-ari ng mga tupa. Nagtatrabaho siya sa sarili niyang mga tupa. Habang yung hired shepherd naman, ito po yung mga inuupahan lamang, binabayaran lamang ng may-ari ng kawan. So, may malaki pong kaibahan ang dalawa. Yung isa, yung self-employed shepherd, mayroon po siyang relasyon doon sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan. Samantalang itong mga upahan ay wala. So, doon po natin makikita ang kaibahan. At dito po sa Gospel of John, sa chapter 10, naobserbahan ko na ang sentro ng kwento po ay nakapokus lamang sa dalawang bagay. Ano-ano yung dalawa na yon? Una, yung karakter. Karakter ng totoong pastol at ng mga tupa niya. At ikalawa, yung relationship nila. Yung tupa at yung pastol ay mayroong recognition o pagkakakilala sa isa't isa. Pero higit po doon, ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol ay mas malalim pa po. Bukod sa dahilan, kaya niya sinabi yun upang i-refute, upang i-rebuke, at upang i-reveal, upang makilala siya bilang the Good Shepherd. Ang malalim po na dahilan ng kanya pong statement ay kung kayo po ay nakasusunod sa kwento, prior sa tagpo na ito, meron pong kailangang i-address na problema. Kaya niya nasabi ang bagay na iyon, ang statement na iyon, kasi mayroon pong malalim at matinding problema na kinahaharap ang mga tao doon na kailangan i-address ng Panginoon sa kanila. Ano po yung problema na iyon? Iyon po yung problema ng deception. Iyan ang problema ng mga tao nung panahon na iyon. Clueless sila dahil wala po talaga silang idea whether yung kanilang pina-follow ay totoo bang shepherd o hindi. Marami po ng mga panahon na iyon deceive sa mga false teachers na ito. Deceive sila sa mga false shepherds na itinuturing ng society noon. And I have to say, mga kapatid, it's the same problem na meron sa marami ngayon. Marami ay sumusunod sa maling katuruan. Many follow the false teachings today. Marami ang deceive pa rin. Marami ang sumusunod sa maling turo. Marami ang naniniwala pa rin sa mga false teachers. Ang nakakagulat lamang ay kung bakit yung problema noon ng mga followers
ay problema pa rin until now ng maraming followers. Marami hindi alam at hindi kilala kung sino ang totoong shepherd. Marami rin kung sino-sino na lang ang kanilang pinapollow. Marami, pinagkakatiwala ang kanilang security. Pinagkakatiwala ang kanilang salvation sa mga false teachers, sa mga false shepherds. Marami hindi napapansin that they are being exploited. Ginagamit lamang sila at pinagsasamantalahan lamang sila nitong mga false teachers nito, itong mga false shepherds nito for their personal benefit, for their personal gain. Iyan po ang hindi napapansin nitong mga nagpa-follow na ito sa mga false shepherds or false teachers. So for this morning, atin pong kikilalaning mabuti kung sino ang ating pina-follow. Aalamin natin kung talaga bang tayo ay mga tunay na tupa ng the Good Shepherd. How do we get to know better the Good Shepherd, and how do we know if we belong to the sheepfold of the Good Shepherd? Yan po ang sasagutin natin sa umagang ito. Okay. Nang sabihin po ng Panginoon na I am the Good Shepherd, unang-una, hindi po niya tinutukoy dito yung capabilities o abilities niya o kakayahan niya bilang isang pastol. Hindi rin po niya tinatalakay dito, hindi rin po ang kanyang ini-imply dito ay yung kanyang appearance o itsura. Bagamat ang salitang word sa Greek, salitang good sa Greek ay kalos, na mayroon pong English term o equivalent na beautiful. Sa pagkakataon to, yung salita pong kalos na ginamit, which means beautiful, ay maaari pala na gamitin din o may equivalent din na ibang meaning na reliable. Reliable in the sense na hindi siya magtatraidor, he will not turn into a traitor. Iyon pala ang ibig sabihin ng good doon. I am the Good Shepherd. So to know if the shepherd we follow is good, paano natin malalaman na siya ay totoo, siya ay mabuti? He must be reliable. Yan ang sabi po sa John 10:11 and 14. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. I am the Good Shepherd. I know my own, and my own know me. He must be reliable. Isa-isahin natin ang katangian ng isang pastol upang siya ay masabi nating reliable o maaasahan at mabuting pastol. Una, is he willing to sacrifice? Mahalaga po na may katangian ng isang pastol na handa o ready na magsakripisyo para sa kanyang mga tupa. Naalala niyo po ba yung utos ng Panginoong Jesus kay Apostle Peter sa John 21, nang kanyang tanongin si Apostle Peter, Peter, do you love me? Sa tatlong pagkakataon na tinanong ng Panginoon si Apostle Peter, ang sagot ni Apostle Peter sa kanya, yes, Lord, you know I love. Ang sumunod na sinabi ng Panginoon sa kanya, ang kanyang imperative o utos sa kanya, take care of my sheep. Feed my sheep. Yun ang sinasabi niya lagi. Alam niyo po, hindi po magaan ang gawain o tungkulin ng pag-aalaga po ng mga tupa. Ilalaan mo ang iyong buong buhay, ang oras mo, ang buong lakas mo, para sa kanila. Bakit po? Bakit kailangan na ilaan mo ang iyong
buong oras, ang buong lakas, ang buong attention mo, ang buong buhay mo sa Kanya. Sapagkat ang mga tupa po, mga kapatid, paalala ko lang, ay hindi po tulad ng mga wild animals sa kagubatan na kayang mag-self-support at kayang magdepensahan ng kanilang mga sarili. Ang mga tupa po, nakadepende po ang kanilang buhay, ang kanilang kalakasan, ang kanilang kakainin, ang kanilang pong security sa kanilang shepherd, sa kanilang pastol. Kaya, ang unang tanong, no, handa ba isakripisyo ng pastol ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa? Handa ba siyang unahin muna ang kabutihan, kaayusan at kaligtasan ng kanyang mga tupa bago ang kanyang sarili para mag-apply siya? Umaasahan. Pangalawa, is he willing to lead? Handa ba siyang manguna? Handa ba siyang ibigay ang sarili para sa paglilingkod? Para sa kanyang mga tupa? Handa ba niyang paglingkuran ang kanyang mga tupa? Kasama sa katangian po ng mabuting pastol, ang bigyan ang kanyang mga tupa ng security. Security saan? Security po sa pagkain, security sa inumin, security laban sa mga magnanakaw. Ikatlo, is he willing to protect? Hindi po kaila na ang mga tupa ay lagi pong target ng mga kaaway. Sabi nga po sa verse 10a, no? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Mabigat po ang role ng isang tapat at mabuting pastol. Kaya hindi maaaring puro ang gagawin mo lang ay puro pagpapainom, pagpapakain sa mga tupa. Kasama po sa trabaho ng mabuting pastol ang pagbibigay ng proteksyon. Hindi pwede na ang isang pastol ay takot, duwag, mahina ang kalooban, mahina ang katawan. Sapagkat ang mga kaaway po na haharapin ng isang pastol ay bukod sa malalakas sila, matatalino, ay wala pa pong awa. Kailangan maaasahan ang pastol ng mga tupa sa pagbibigay sa kanila ng proteksyon. Ikaapat, is he willing to own the sheep? Ang pagiging isang reliable na pastol o shepherd ay handa pong ariin o gawing extension ng kanyang pamilya ang mga tupa. Ibig sabihin nun, hindi lamang atensyon at pag-iingat ay bibigay o ipoprovide niya, kundi ibibigay mo rin sa kanila maging ang iyong pangalan. Iba po ang lalim noon pag sinabi mong ibinibigay mo sa kanya ang iyong pangalan. Ini-extend mo yung apelyido mo o yung pangalan mo, yung karangalan mo sa iyong mga alaga. Willing ba siya na maging pamilya yung kanyang mga tupa? Kanya bang tinatanggap, wine-welcome ang kanyang mga tupa ng buong puso? During the time of the Lord, isa man po doon sa mga leaders ng mga Jewish religion, hindi po naaabot o wala isa man nakaabot doon sa requirements o criteria para maging isang tunay na mabuting pastol. Ang totoo nga po niyan, instead na sila ay bigyan ng proteksyon, pagaanin ng kanilang mga buhay, imbis na sila ay pangunahan. Ang ginagawa po nitong mga false shepherds na ito, mga false teachers po na ito, ay kanila pong inaargabyado, inaabuso, kanila pong
ginagamit, pinagkakakitaan itong mga helpless, itong mga wala pong kakayahan na mga tao na ito. Hindi nila mabigyan yung mga followers nila ng assurance at lalong hindi po nila kaya makapag-provide sa kanila ng kaligtasan. Marami pa rin sa ating panahon natin ngayon, ganun din ang sitwasyon, deceived o nalinlang. Marami pa rin hindi po alam ang katotohanan. At marami pa rin nagbubulag-bulagan. Kaya, kung mapapansin po natin mga kapatid, ganun na lamang kabilis mag-prosper itong mga false teachers na ito, itong mga false shepherds na ito, itong mga false churches na ito. Kaya marami nga po, kawawa, exploited sila. Marami, hindi po nila kilala kung sino yung sinusunod nila, yung pina-follow nila. Yan po ang malaking problema. Kaya sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Para ihag sa kanila kung sino ang tunay at mabuting pastor. So how do we know if we follow the true and good shepherd? The answer is, he must be reliable. At naririyan po yung mga sa binanggit natin, sa mga tinalakay natin, yung magpapakita kung siya ba ay reliable, kung siya ba ay willing mag-sacrifice, willing siyang mag-lead, willing ba siyang magbigay ng proteksyon, at willing ba siyang maging extension ng pamilya niya ang kanyang mga tupa. Now, paano naman natin malalaman kung kasama tayo, kabilang tayo sa tunay na kawan ng mabuting pastol? How do we know if we belong to the sheepfold of the good shepherd? Sasagutin po natin ngayon yan. So, isa sa mga katunayan po na ang isang tupa ay nabibilang sa kawan ng mabuting pastol ay may kakayahan siya na makilala at may kakayahan siya na marinig ang boses ng pastol. Iyan po yung isa sa mga masasabi nating katangian niya o karakter niya. He can hear the voice of his shepherd and he can recognize the voice of his shepherd. Isang magandang katangian po ng isang tupa ay yung kanyang matalas na memorya, na kanyang madaling nare-recognize, nare-recall, kanyang memoryado yung tinig o boses ng kanya pong pastol, ng kung sinong nagpapastol sa kanya. At ang maganda po dito, doon sa katangian na yun, kapag nare-recognize niya, kapag na-memoryado niya, nakikilala niya, nalalaman niya, nagpapakita lamang po ito na dahil iyon sa bunga ng pagkakaroon ng isang close relationship sa isa't isa ng tupa at ng kanyang shepherd. Hindi lamang niya nakikilala yung outside appearance ng kanyang pastol, kundi ang pinakamaganda po dito, yung tinig, yung boses, kilalang-kilala niya, alam na alam niya. Kapag nagsalita ang shepherd, makikilala niya, malalaman niya, malinaw na nagre-rehistro sa kanya kung iyon nga ba ang kanyang pastol. Ang maganda dito po, habang tumatagal ang pinagsasamahan ng tupa at ng pastol, mas lalo pong nagiging malinaw ang boses o ang tinig
ng pastol sa kanyang mga tupa. Nagiging malinaw po. Kumbaga, sa isip, sa puso, sa sa kaloob-looban nitong mga tupa na ito, nakaprograma na po yung timbre ng boses ng kanilang pastol. Kaya ang advantage po nun, mahirap po na sila ay ma-deceive. Mahirap po sila na madaya. Mahirap para doon sa mga false shepherds na sila po ay mapeke o higit sa lahat, mahirap na sila po ay malinlang at makmukha. Ang problema noon, marami po hindi nakaka-distinguish, hindi po nakakakilala kung sino ang nagsasalita sa kanila. Kung ang nagsasalita ba ay talagang mabuting pastol o hindi. Noong mga panahon na yun, marami po na mga tao ay sumusunod sa maling pastol dahil sila ay deceived. Kaya nga, ng kanila pong marinig, yung tinig ng tunay na mabuting pastol, ang nangyayari po sa kanila, nagkaroon ng kaguluhan. Nagkaroon po ng biglang awakening. Kumbaga, biglang nabulabog ang kanilang mga puso dahil yung nagsasalita sa kanila ay nakikilala na nila. Sa panahon natin, marami pa rin po. Marami pa rin ang nagpapanggap na sila ay mga pastol ng Panginoon. Marami pa rin sa kanila ay nakakadaya at marami pa rin ang naniniwala. Marami pa rin ang nabibiktima itong mga false shepherds, false teachers na ito. Malaking problema po yan kung hindi po natin ito maia-address. Malaking problema po yan dahil maraming maaaring gawin itong mga false teachers na ito, itong mga false shepherds na ito, na kampo ng dyablo. Sabi nga po, di ba, kanina sa verse 10a, isa lang ang mission nitong mga false teachers na ito, itong mga false shepherds na ito. Ano po ang sinasabi doon? Ang mission nila is to steal, to kill, and to destroy. Ang kapatid, nakakatakot po dahil iyan ang sasapitin po ng mga sumusunod sa kanila. Lahat na nagpa-follow dito sa mga false shepherds na ito, sa mga false teachers na ito, malagim po ang sasapitin sa kanila. Pag nanakawan sila, nanakawin sa kanila nitong mga false teachers na ito, ang lahat-lahat sa kanila. Maaring yung kanilang material ng mga bagay, even yung kanilang kapayapaan, yung kanilang kaalaman, marami po ang mawawala sa kanila. Hindi lamang yon, hindi lamang pag nanakawan sila, later on, papatayin sila nito. Wawasakin sila nito. At kabag-habag at kaawa-awa po ang kalalabasan at kauwian nitong mga sumusunod na ito sa mga false teachers and mga false shepherds. So, sabi dito, we can tell if we belong to the shepherd, to the good shepherd, if we hear and we know the voice of the shepherd. Pangalawa, na katotohanan, kung paano natin malalaman na tayo nga ay kabilang sa kawan ng mabuting pastol. Sabi dito, the sheep follows the voice of the shepherd. Isa pa pong karagdagang magandang katangian ng isang tupa, bukod sa kanyang matalas na memorya o yung kanyang nare-retain niya yung boses, nare-recognize niya yung boses ng kanyang pastol, na-identify niya
ng walang kahirap-hirap, isa po sa maganda pa patungkol sa katangian ng tupa ay yung pagiging masunurin niya o pagiging obedient niya. Obedient saan? Sa voice of the shepherd. He is obedient to the voice of the shepherd. Paano nasabing obedient siya? Because he follows without doubting, without complaining. Sumusunod siya without hesitation. Hindi niya ini-oppose yung boses o tinig ng kanyang pastol. Bakit kaya? Kasi bukod sa alam niyang reliable ang kanyang pastol, maaasahan niya, deep in his heart, alam nitong pastol na ito, nakikilala niya that his shepherd is trustworthy, kapanipaniwala, mapagkakatiwalaan, and reliable, dependable. He follows the voice of the shepherd kasi alam niya yung kanyang pastol, hindi siya ipapahamak. Alam niya hindi sila dadalhin sa kapahamakan nito, hindi sila dadalhin sa panganib, hindi sila ipapain sa mga kaaway, hindi sila pahihirapan nito. Kasi alam niya mabuti yung kanyang pastol eh. Kaya po, ano yung response nila? They follow the shepherd. Tayo po dapat ganun din. If we say we are or we belong to the sheepfold of the good shepherd. Hindi ko po intensyon na mang-offend ng kahit sino. I don't intend to offend anybody. Pero dito pa lang po malalaman na natin kung sino ba talaga at saan ba tayo talaga kasama o nabibilang. Maraming kasama sa fellowship, binabaliwala lang po yung tinig ng pastol. Meron, tinatawanan pa nga yung sinasabi sa kanila ng pastol. Marami, hindi talaga sila sumusunod. Marami po talaga. Marami, sarado yung kanilang mga tenga. Nagbibingi-bingihan. Marami kapag sinabi ng pastol, ganito, magpapalusot. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko naman po ito sasabihin sa oras na ito kung hindi po ito totoong nangyayari. Hindi ko po sasabihin ito at hindi po ako gagawa ng kwento lamang. Hindi po ako magpa-fabricate ng kasinungalingan. Marami po. Nung panahon ng Panginoong Jesus at maging sa panahon ngayon, naalala ko tuloy yung kwento o yung talinhaga ng Panginoon regarding dun sa dalawang anak. The parable of the two sons. Alam niyo po yung kwento na yun. Nag-utos ang ama sa dalawang anak niya. Sabi niya doon sa unang anak, pumunta ka roon. At ganun din ang sinabi niya sa kanyang pangalawang anak. Ang sabi nung una, opo ama, pupunta po ako. At sumagot naman yung pangalawa, sabi niya, hindi ama, hindi po. Pero later on, itong una nagsabi na opo ama, pupunta po ako, susunod po ako. Hindi po sila pumunta, hindi sila sumunod. At yung nagsabi ng hindi sila pupunta, sila po yung sumunod. Alaunan. Yung binabanggit po ng Panginoon dito, yung unang nagsabi na, yes, Father, we will go. Yung po ay patungkol doon sa mga Pharisees. Na umuoo lamang sila pero hindi sila sumusunod. Hindi sila handa at willing na sumunod. At ito po yung pangalawang anak na sinabi na hindi sila susunod pero later on sumunod sila. Ito po yung mga bulan, ito yung mga lepers, ito yung mga disabled, ito yung mga prostitute na pinagaling ng Panginoon. At sila ay sumunod. At marami po sa panahon natin ganyan,
ngayon na nagsasabi, Lord, we will follow you, pero hindi naman talaga sumusunod. May mga nagsasabi, kami ang tupa o followers ng Panginoon. Pero iba po ang sinusunod. Iba-iba ang kanilang sinusunod. Halimbawa na lamang po, pag-araw ng Sunday. We all know that Sunday ay ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay magtipon-tipon. Para tayo ay mag-celebrate ng kanyang goodness and to have a spiritual rest. Alam natin, ito yung time na kung saan ang instruction ng Panginoon through His Word, through His servants, ay ibibigay. Hindi naman po lahat sumusunod. Hindi naman po lahat totoong gusto dumalo. Hindi naman lahat nasasabik na umattend ng fellowship. Kung mali po ako, sabihin niyo po, no, itama niyo po ako, mga kapatid, hindi po ako ma-attend. Eh di po ba ito ang utos sa atin ng Panginoon? Ito ang utos ng mabuting pastol. Sabi ng pastol, sabi sa atin ng Panginoon sa Hebrews 10:25, huwag natin kaliligtaan, huwag ninyong kalilimutan ang magtipon-tipon, ang dumalo sa mga pagtitipon-tipon. Bakit? Kasi kailangan po natin yun eh. Kailangan natin yun. Huwag natin kakalimutan. Sabi ng scripture, lahat po ba dumadalo? Nasaan yung iba? Nakukumpleto po ba? Nasaan yung iba? Kaya ang tanong ko, kaninong tinig yung pinakikinggan nila? Kaninong boses yung sinusundan nila? Kaninong boses yung sinusunod nila? Yun po ang tanong. Kasi sa totoo lang po, mayroong 4 na klase ng boses. Ang boses ng tao, tulad nito, nagsasalita ako ngayon, naririnig ninyo. Yung boses sa loob, yun yung bumubulong-bulong. Yung boses ng dyablo, na kung saan ay narinig doon sa Garden of Eden, saka doon sa panunokso niya sa Panginoong Jesus. At yung ika-4, yung boses ng Panginoon, boses ng Diyos. Alin doon ang sinusunod natin? Kaninong tinig ba ang pinakikinggan natin? Boses mo? Boses ng iba? Boses ng dyablo o boses ng Panginoon? Ang tanong ko po, malinaw ba na naririnig po natin sa ating mga tenga ang salita ng Diyos? Malinaw ba sa atin na dumarating yung utos ng mabuting pastol sa atin? Sabi ng Panginoon, huwag kayong makakalimot. Sabi niya, during the first week of the day during the first day of the week, which is Sunday, huwag kayong makakalimot. Huwag kayong pupunta sa fellowship nang wala kayong ihahandog sa akin. Lahat po ba ay naghahandog? Lahat ba tayo ay nag-o-offering? Lahat ba tayo sumusunod? Lahat ba tayo sumusuporta sa church? Sumusunod lang ba tayo kapag tayo ay convenient? Ang oras natin ay convenient sa atin? Sabi ng Panginoon, lagi pong nagre-ring sa tenga ko, feed my sheep, take good care of my lamb. Kaya po, meron tayong Wednesday Bible study. Kaya meron tayong mga prayer time. In my best effort sa makakaya ko po, sa best na aking maibibigay na kakayahan, ay ginagawa po natin talaga na makapag-schedule at makapagturo ng Wednesday, during Wednesday or Thursday ng Bible study.
para sa mga tupa. Pero ilan-ilan lang po kami. Nasaan yung mga iba? Sumusunod ba tayo? Kung isa naiisip ko po tuloy mga kapatid, no? Nag-evolve na ba yung mga tupa ngayon? Self-supporting na ba yung mga tupa ngayon? Kaya na ba nilang suportahan ng mga sarili nila? As far as I know, ang mga tupa, dumidepende sila sa mga pastol pagdating sa pagkain. At kaya po nagkakaroon tayo ng Wednesday Bible Study at mga prayer meetings, mga pag-aaral, upang isustain po yung nutrition o yung nourishment na kailangan ng mga tupa. Ayaw nating majeta yung mga tupa, ayaw nating magutom sila. Ayaw natin ang mga tupa ng Panginoon, ang mabuting pastol ay mga payat at mahihina. Pero pag sinabi po, meron tayong pagtitipon, meron tayong gawain, pumunta kayo doon, lumabas kayo. Lahat po ba lumalabas? Lahat ba sumasama? Ilan-ilan lang po ang sumasama. Iisang mukha. Kami at kami lang din po ang magkakasama. Pero, sabi ko nga, if we know, if we hear the voice of God, kailangan sumunod tayo. Kasi iyon ang katangian ng isang tupa. Naririnig nila ng malinaw, nakikilala nila, at sabi doon, and he follows. Hindi naman po sinabi hindi naman po huminto lang doon na they hear me and they know me. Ang sabi ng Panginoon, they hear me, they know me, and they follow me. Dahil kilala niya yung kanyang mga tupa. Ang mahirap po kasi masakit po nito. Sinasabi natin tayo ay mga tupa ng Panginoon, pero anong klase tayong tupa? Are we obedient or disobedient sheep? Mahirap po. Na pagdating ng panahon, sasabihin natin, haharap tayo sa Panginoon. Sabihin, Panginoon, mga tupa niyo kami. Hindi kita tupa, hindi kita nakikilala. Hindi ka sumusunod sa mga sinasabi. Baka yun po ay sagot sa atin ng Panginoon. Paano natin malalaman kung kabilang tayo sa kawan ng mabuting pastor? Una, naririnig mo ang kanyang boses. Pangalawa, nakikilala mo ang kanyang boses. Ikatlo, ikaw ay sumusunod ng walang pag-aalinlangan, ng walang pangamba. Sumusunod ka dahil kilala mo ang tinig ng nagsasalita. Kilala mo kung sino yung nagbibigay ng direktiba o utos sa iyo. Paano naman natin makikilala yung pastol o yung pastor na hindi siya upahan, na hindi siya kawatan, hindi siya magnanakaw? Malalaman po natin yan kung siya ay, una, binibigay niya yung kanyang sarili para sa mga tupa. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga tupa. Handa niyang iwan ano pa man yung magagandang bagay na meron siya para paglingkuran ang mabuting pastol. Para paglingkuran ang ang tupa ng mabuting pastol. Paano natin siya makikilala? Kung yung siya nga ay mula sa Panginoon, na siya ang pastol na ibinigay ng mabuting pastol para mangalaga, mag-oversee sa kanyang mga tupa. Siya ba ay handa na pangunahan yung kanyang mga tupa? Gaya ng binabanggit natin kanina, na sisiguraduhin niya yung kalusugan, kaligtasan ng mga tupa ng Panginoon. Kung pangungunahan niya yung kanyang tupa, dadalhin ba niya sa tamang landas? Siya ba ay itinuturo ba niya yung katotohanan
ng salita ng Diyos o nagtuturo siya para pagkakitaan yung mga tupa ng Panginoon para gamitin sa kanyang sariling kapakinabangan? Siya ba ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga kaaway na nagtuturo ng maling aral sa mga tupa, na nililinlang, dinadaya at niluluko yung mga tupa ng mabuting pastol? Siya ba ay binibigyan niya ng proteksyon to laban sa mga ganitong mga kaaway? Yun po yung mga katangian para malaman natin, nasa tama ba ako? Totoo ba ito sinasamahan ko? Wala ba ako sa, baka mamaya nandun lang ako sa nasa mali pala akong nasa mali pala akong church, nasa mali pala akong kawan, nasa mali pala akong tagapagturo. Kailangan po na siyasatin natin kung saan tayo nabibilang, at siyasatin din natin yung tagapagturo natin, yung pastol natin. Malaya po nyo sa akin, malaya po nyo akong scrutinize. Kilalanin po nyo akong mabuti. Hindi po ako perpekto. At alam ko na meron akong mga kapalpakan din. Pero tingnan po natin, based doon sa scripture, nasusunod ba natin yun? Naalagaan ba kayo? Pinagsisilbihan ba kayo? Nagsasakripisyo ba para sa inyo? Ninanakawan ba kayo? O tinutulungan kayo na lumago sa espiritu, lumago sa inyong pananampalataya? Alamin po natin. Dahil kailangan po na matiyak natin kung sino yung papastol sa atin at sino at yung mga kasama natin. Dahil hindi po mura o hindi po, mga kapatid, madali ang ginawang sakripisyo ng ating mabuting pastol para lamang po mapabilang tayo sa kanyang mga kawan. Hindi po madali ang ginawa niyang pag-iwan sa kanyang trono sa kalangitan para lang maibigay sa mga tupa niya ang kailangan upang sila ay lumago, upang sila ay maproteksyonan, upang sila ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Sa kabilang banda naman, ang tanong ko po, paano naman natin maipapakita po yung ating pagkilala, appreciation dun sa ating Good Shepherd, sa ating Panginoon? Bilang mga tupa ng Panginoon, paano natin ipapakita sa Kanya, ipadadama sa Kanya, that we appreciate what He has done for us? How can we show our appreciation for His goodness, for the good things He has done para sa Kanyang mga tupa? Paano natin ito susuklihan? Paano natin ipapakita na tayo nga ay Kanyang mga tupa? Tayo ba'y magiging disobedient? O tayo magiging obedient sa Kanya? Uunahin ba natin na pakinggan yung sinasabi ng iba? O unahin natin yung sinasabi niya? How do we show appreciation sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Huwag po nating sabihin lamang, wag lamang po tayo sa salita, kundi ipakita natin yung appreciation sa ating pong pagsunod. Ipakita natin sa mabuting pastol yung wholehearted obedience na siyang nagbibigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Kanya. Kaya ako po pinapaalala to, mga kapatid, kasi marami po ang nakakalimot na. Marami po nadadala na sa mga iba't ibang mga nangyayari sa
paligid natin. Nagpapaalala po ako sapagkat mahal ko kayo, mahal tayo ng Panginoon. At ayaw natin na dumating ang panahon na sapitin natin yung hindi maganda. Mahal tayo ng Panginoon. Ako bilang inyong pastor ay pamilya kayo. At isa man na mapapahamak sa inyo ay responsibility. Huwag po kayo magagalit sa akin kung mayroon man na nasasabi ako o natatamaan tayo, nasasaktan tayo. Sapagkat at sinasabi ko po ay mula sa Biblia, hindi po sa sarili ko lamang. Ito po ay utos sa akin at utos na binababa po sa inyo. At nasa sa inyo po yun kung paano natin pakikinggan ito at tatanggapin ito. At kung paano tayo susunod. Doon makikilala if we truly belong to the sheepfold of the Good Shepherd. Magandang umaga po mga kapatid. At tayo po ay minsan pa sumulod sa panalangin. Aming Ama, salamat sa inyong salita, sa inyong mga paalala, at sa inyo pong mabuting ginawa sa aming mga buhay. Amin pong hinihingi ng kapatawaran ang aming pong mga pagkukulang sa inyo, ang katigasan ng aming mga puso at isip, ang aming pong katigasan ng kalooban, Panginoon, na nagdadala ng kalungkutan at minsan ay kapahamakan. Alam namin, batid namin na mahal nyo kami, Panginoon, dahil iniaalay nyo ang inyong buhay. Isinakripisyo nyo ang inyong buhay para sa amin lamang. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, sa aming araw-araw na paglakad, na maging masunurin kami, na maging mabuti kami, Panginoon, sapagkat diyan sasalamin ang aming pong pagkilala sa inyo, ang pag-appreciate namin sa inyo pong ginawa sa aming mga buhay. Minsan pa, salamat po Ama, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan lamang sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.